Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almeida sister, sa pinagpalang papuring awit, pagdadakila sa mga kapariampanan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At sa ating pagpatuloy, narito na po tayo ngayon sa pakinig ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. At narito po ang aming beloved din preacher, Niludi Guzman, sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. At bago tayo magsimula, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos, ay nais kong tayo muna dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. May mahal, hingin natin ang gabay ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sa ganang atin wala po tayong magagawa, mga minamahal. Sama-sama tayo, mga kapatid. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Napakadakila mo, amang banal na Diyos, sa aming lahat. Mahal na Panginoon, patuloy mong dinirinig aming mga dalangin. Amang banal na Diyos, maraming salamat po. Maging sa banal mong mga programa sa gabing ito. Mahal na Panginoon, na yung pinagpala, O Diyos. Salamat sa patutuo. Salamat po sa mga makalangit na awitin. Aming inialay sa iyo, O Diyos. At sa mga sandaling ito, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Walt Estrada Almeida, uli mo kaming patnubayan, mahal na Panginoong susagan ng akin. Wala akong magagawa, amang banal, ikaw ang aking naasahan. Lord God, anoint thy word. Make them believe, O God. In the mighty name of Jesus we pray. We bind the power of darkness, unbelief and doubt. Hindrances cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Mga mahal, ang pinakamataas na papuri po at pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba ay para sa ating dakilang Diyos lamang. At I give the whole honor and respect to the prophet of God, our beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeida, and his beloved precious children, the Almeida children, the whole Almeida family. Amen. Hallelujah. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeida. Amen. At sa lahat po ng ating mga kamanggagawa, mga ngaral, at sa lahat ng ating mga kapatiran, mga mahal, ng ating balalagawain, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa labas ng ating bansa. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At buksan natin ang ating mga Bible, mga minamahal ko. Purihin ang dakilang Diyos sa aklat po ng 2 Timothy chapter 4, verse 7, mga kapatid. Ang talata, mga minamahal, ay nagsasaad na, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Amen. Sa Hebrew chapter 10, verse 23, mga inmahal, ganito po ang sinasaad. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Amen. Sa Tagalog po, beloved. Dito po, pangalawang Timoteo 4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka, natapos ko ang aking takbo, ingatan ko ang pananampalataya. Dito po sa Hebrew 10:23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag magalinlangan sa pagkatapat ang nangako. Amen. Ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang let us hold fast the profession of our faith without wavering, mga minamahal. Ingatan natin ang ating pananampalataya na wala pong pag-aalinlangan. Ibig sabihin dito, minamahal. Huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Keep the faith, mga minamahal. Yan po ang ating pag-aaralan, mga kapatid ko. Ingatan natin ang pananampalataya. Amen. Praise God. Ito po hinango natin sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, mga kapatid. Keep the faith, mga mahal ko. Ang pananampalataya po, mga kapatid ko, ay magkaiba po yung pananampalatayang salita lang, mga mahal, at yung pananampalatayang galing sa Diyos mismo, mga kapatid. Yan ang ating pag-aaralan. Ang pananampalataya ay napakahalaga sa ating pong kaligtasan, mga kapatid. Napakahalaga po nito sa ating kaligtasan. Dahil through our faith, mga minamahal, tatanggapin daw natin ang promises ng dakilang Diyos natin. For without faith, ibig sabihin, wala kang tatanggaping pagpapala sa mahal na Panginoon, mga pangako niya, mga kapatid. Kaya ganun po kahalaga ang pananampalataya. So mga minamahal, para sa ating mga baguhan, lalo na po yung mga bagong ligtas sa ating pong nagdaang krusada, mga kapatid,
Mahal, dito sa dako po ng Alas Asin, Bataan, ano ba ang pananampalataya? Mahal, what is faith, mga kapatid? Sa Hebreo chapter 11 verse 1, sabi po ng Bible, mahal, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, mga kapatid. Yan ang pananampalataya. Sabi ng Tagalog, mahal, Dito po, Hebrew 11:1. Ngayon, ang panampalataya ay siyang kapatatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. ang pananampalataya daw, mga minamahal ko, ay mga bagay na hinihintay. Hinihintay mo, mga minamahal ko, yung hindi mo nakikita. Yan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan, mga minamahal, sa mga bagay na hinihintay. Mga bagay na hindi po nakikita, mga kapatid. Yan pala ang faith, mga minamahal. At kung paanong sinabi ng Bible, mga kapatid, gaano kahalagang pananampalataya, sabi ng Hebreo, sabi ng Luke chapter 18 verse 8, mga kapatid ko, sa huling bahagi ng ating pong talatang ito, mga mahal, dito tayo popokus, mga kapatid. I tell you that He will avenge them speedily. Mga mahal, nevertheless, when the Son of Man cometh, sabi rito, shall He find faith on earth, mga kapatid. Kaya sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga mahal, hahanapin niya pala yung faith. Ganyan pala kahalaga yun. Tingnan natin ang Tagalog. Dito po, Ebanghelyo ni Lucas, San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 8. Sinasabi ko sa inyo na sila ay madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Amen. Pagparito ng anak ng tao, mga mahal, ang ating mahal na Kristo, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa, mga kapatid. So, we need to identify the enemies of faith, mga minamahal. Para manatili po yung faith natin, para mapanghawakan natin ang faith ng matibay, mga minamahal ko, we need to identify the enemies of faith. Kilalanin po natin kung ano yung kaaway ng faith, mga kapatid. Amen. Kilalanin natin kung ano ang magkapagsisira ng ating pananampalataya. Sapagkat, mga minamahal, mula nung tayo po'y maging anak ng Diyos na totoo, mula nung tayo po'y maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, alam po ba ninyo, mga minamahal ko, na si Satan po ay, sabi ng Bible, like a roaring lion, seeking for someone, mga minamahal. At ang kanyang target, mga kapatid, sa mga anak ng Diyos ay agawin ang iyong pananampalataya at sirain ang iyong pananampalataya. Para nang sa ganun, mga minamahal ko, mawala ka na sa kaligtasan. Mawala ka sa kamay ng Diyos, mga minamahal. So we need to identify the enemies of faith. So number 1, mga minamahal, keeping faith is a fight, mga kapatid. Para maingatan natin ang pananampalataya, mga minamahal, lumaban ka, mga minamahal ko. Keeping the faith is a fight. Sabi ng Bible, mga minamahal, sa Ephesians chapter 6 verse 12, mga kapatid, ito pong sinasabi. Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, sabi rito, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang ating kaaway, mga minamahal, hindi natin nakikita. Masamang espiritu siya, mga kapatid. Umuudyok siya sa atin. Bumubulong siya sa atin, mga minamahal, para magkasala sa ating Diyos, mga minamahal. Pero huwag mo siyang pakinggan, mga kapatid. Christ in you, minamahal. Once again baptized in the name of Jesus, water baptism, minamahal, natanggap mo in the name of Jesus, you're forgiven. Amen. Malinis ka na sa harap ng Diyos. Minamahal. Wala na yung dati mong kasalanan, mga kapatid ko. Kaya minamahal, ingatan mo ang pananampalataya. Tingnan natin sa Tagalog, beloved brother Ed. Dito po, Efesos 6:12, sapagkat ang aking pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga pangyarihan, laban sa mga mamamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga okol sa espiritu ng kasamaan
sa mga dakong kaitaasan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Anong sabi ron, mga minamahal, ang ating kaaway ay nakikipagbaka raw tayo, mga minamahal, hindi po sa laman. Ibig sabihin, mga kapatid, sabi rito sa Tagalog na nabasa ng ating mahal na kapatid, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabihin, ang ating kaaway hindi po tao. Ang ating kaaway hindi laman at dugo, hindi buto, mga minamahal. Hindi po ngipin sa ngipin, kundi ang labanang ito, mga minamahal ko, laban sa kapangyarihan. Laban sa mga pamunuan kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman sa sanlibutan ito, mga kapatid ko. Laban sa mga ukol sa espiritu, nabasa ng ating beloved preacher, mga minamahal. Sa mga dakong kaitaasan, mga kapatid. Yan ang ating kaaway. Kaya, mga minamahal, ang sabi nga pa nga ng John chapter 10, verse 10, the thief, Satan, cometh not, but to steal, and to kill, and to destroy, mga minamahal. Yan ang kaaway ng Diyos, mga kapatid. Yan ang ating kaaway. Ang kanyang layunin, mga minamahal, wala siyang mabuting maibibigay sa atin, kundi sabi rito, ang kanyang gagawin sa atin ay to steal, nakawin yung ating joy sa paglilingkod, nakawin yung ating peace of mind, nakawin mo mahal yung ating pananampalataya, at ang isa pa, mga minamahal, sa kanyang gusto sa atin, and to kill, to destroy, mga kapatid, gusto niya wasakin yung ating pamilya, wasakin mahal yung ating pong buhay, mga kapatid. May mga minamahal, unawain natin, mga kapatid ko, may dalawang meaning kasi ang faith. Ang faith po, mga minamahal, ang ibig sabihin niyan, dalawa. Doon, ayon sa nalalaman ko, mga minamahal, dalawa. Believe and trust, mga kapatid. Paniniwala at pagtitiwala. Simple faith, mga minamahal, paniniwala, mga kapatid, madaling magkaroon ng simple faith. Maniwala ka lang may Diyos, mga minamahal, tapos na. Simple faith. Pero yung strong faith, masusumpungan nyo yan, mga minamahal ko. Makikita nyo yan, pagkakamta nyo yan, kung kayo po'y dadalo sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. Dahil dito po ang pananampalatayang tinuro sa amin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Mga minamahal, nakita namin yung hindi lang salita, kundi gumagawa. Mga minamahal. Imagine, mga kapatid, tinuro ang pananampalataya ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Kasama po yung sakripisyo, kasama po yung pag-aayuno, mga minamahal, ng 40 araw. Wala pong kain-kain, mga minamahal ko. Tumatangi sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, nagpapakagutom alang-alang po sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya yun po yung strong faith. Strong faith, mahirap magkaroon nito. Kailangan mo ng pagkikipagbaka, mga minamahal, bago ka magkaroon nito, mga kapatid. Anong klaseng pakikipagbaka yon? Magpigil tayo sa nais ng laman. Magpigil tayo sa nais ng ating katawan, mga kapatid. Ano sinasabi ng Romans chapter 8, verse 6 hanggang 8, mga minamahal ko? Tingnan niyo ang talatang ito. Mga minamahal. Sabi po rito, mga kapatid, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace, sabi rito. Because the carnal mind, mga minamahal, bago natin ituloy, yung laman po natin, yung katawan natin, ang tawag dito, carnal. At ang nasa mind natin, carnal mind ang tawag dyan. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Hindi pwede, mga minamahal, kahit anong gawin mo. Wala kang espiritu ng Diyos, mga minamahal. Sinasabi natin tayo po ay makadiyos, tayo po ay merong word of God na sa ulado, mga kapatid. Hanggang mind lang yun ay mahal. Sabi ng 8, so then, they that are in the flesh cannot please God, mga minamahal. Maliwanag po, mga kapatid. Tingnan nyo sa Tagalog. Dito po, Aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 6 hanggang 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkakagalit laban sa Diyos, sapagkat hindi nakasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Hindi nga maaari. 8. At ang nasa laman ay hindi makakalugod
sa Diyos. Ang Amen. mga nasa laman ay hindi makalulugod sa dakilang Diyos natin, mga minamahal ko. Kailangan ma-change po tayo from carnality to spirituality, mga minamahal. Yan po ang dapat nating gawin, mga kapatid. Kaya doon po sa mga nabautismuhan, mga minamahal, sa ating nagdaang krusada, mga kapatid, anniversary crusade, magpatuloy po kayo, mga minamahal. Hindi natin makamtan yung kumpletong pagbabago, mga kapatid, sa isang dalo lang. Kailangan po natin magpatuloy, mga kapatid. Dumalo ng dumalo para nang sa ganoon tumibay yung ating pananampalataya. Lumago yung ating pananampalataya. Alam niyo, magkaiba po yung faith with works at faith without works. Magkaiba po yung pananampalatayang walang gawa at pananampalatayang may gawa, mga kapatid. Yung faith po, yung pananampalatayang may gawa, mga minamahal, ay ganito. Ginagawa mo yung kalooban ng dakilang Diyos na mayroon kang pagtitiwala. Yan po, mga minamahal. Yung gawang sinasabi rito ay yung sundin mo yung kalooban ng Diyos. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yan po yung gawa, mga kapatid ko. Kaya, mga minamahal, yung faith naman without works, yung pananampalatayang walang kasamang gawa, mga minamahal ko, yung nasa isip mo lang yung faith. Nasa mind lang natin yung faith. Hindi po ito nagbubunga. Nakaupo ka lang. Wala kang ginagawang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Yun po yung pananampalatayang patay sa harap ng dakilang Diyos. Walang gawa. Kaya ang pagiging Kristiyano po, this is a fight. It is a battle, mga minamahal. Yan po ang totoong Kristiyano, mga kapatid. Meron pong pakikipagbakang kinakaharap araw-araw. So, keeping our faith strong, mga kapatid. Yaman din lang, nasa mahal na Panginoon na tayo, mga minamahal ko. So, keeping our faith strong. Strong faith po ang kailangan natin dahil nasa battle tayo araw-araw. At mapapanatili po natin yung ating faith kung ito po ay malakas, matibay, mga kapatid ko. Sabi nga ni St. Paul sa ating nabasa, mga minamahal, you fight a good fight of faith, mga kapatid. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Tingnan natin, beloved. Dito po, unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 12. Pakipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka ng pananampalataya. Manahangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka. Right. At ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Tingnan nyo, mga minamahal ko. Fight the good fight of faith, sabi rito, hold on. Sabi ron. Hold on. Lay hold on eternal life. Lay hold on eternal life. Panghawakan mo, mga minamahal, yung eternal life. Panghawakan mo yung kaligtasan. Panghawakan mo, mga minamahal, yung pangako ng dakilang Diyos sa iyo, na buhay na walang hanggan na potutunguhan mo, mga kapatid. Sapagat aagawin po ito ng diablo. Isingit lang natin, may mahal, yung Revelation chapter 3 verse 11, mga kapatid. Tingnan natin, may mahal. Isisingit ko lang, mga kapatid ko. Revelation chapter 3 verse 11. Dito po, Apokalipsis 3:11. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Tingnan nyo, mga minamahal. Ako'y dumarating na madali, sabi ng dakilang Diyos. Panghawakan mong matibay yung nasa iyo. Ano yun? Yung faith mo. May mahal. Para hindi raw, ano ron, mga minamahal? Upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Meron ng devil eh. Meron ng enemy. May mahal na pilit na sisirain ka, pilit na wawasakin ka, mga minamahal ko. Kaya panghawakan mo raw. Lay hold on, sabi ng lay hold, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, mga kapatid ko, hawakan mo. Hawakan mong mahigpit. Ingatan mo, mga minamahal ko, sapagkat merong maaagaw niyan, mga kapatid. Maging alerto po tayo, mga minamahal ko. Be watchful and prayerful, mga minamahal, sabi ng Bible. Hindi ka pwedeng magiging totoong Kristiyano kung wala kang pagkikipagbaka, mga kapatid. Hindi pwede. Kaya meron pong 3 common enemies tayo. Meron pong 3 common enemies tayo. Ang una po ay world. Sanlibutan. Yan, mga minamahal.
At tingnan natin ang mga talata, mga kapatid. Kung gusto mong maipakita sa dakilang Diyos na mayroon kang strong faith sa Kanya, dapat ang mundo po hindi mo kakampi. Dapat ang mundo hindi mo kakampi. Hindi ka kumakampi sa mundo, mga kapatid. Mismo po kasi ang dakilang Diyos, in-overcome niya yung mundo nung siya po'y nandito sa lupa. Ang sabi niya sa John chapter 6 verse 33, "These things I have spoken unto you," sabi niya rito, mga mahal, "that in me ye might have peace," mga minamahal. Sabi ng John 16:33, mga kapatid, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer," sabi rito, "I have overcome the world." Mismong dakilang Diyos, in-overcome niya yung world Kaya mga minamahal, kung kakampihan natin yung world, mga kapatid, ay wala tayong bahagi sa mahal na Panginoon natin, mga minamahal. Mga kapatid ko. Sa Tagalog po tayo. John chapter 16 verse 33. Amen. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 33. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Lakasan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Kaya huwag nating kampihan ang sanlibutan. At sabi pa po ng James, sabi pa mo ni kapatid na Santiago, mga minamahal, ay ang nakikipagkaibigan daw sa sanlibutan, kaaway ng Diyos. Tingnan nyo. John 4 verse 4. Santiago 4:4 po, kayong mga nangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos? Right. Sino man mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Tingnan nyo, mga minamahal. Mga kapatid, yung mga kakampi ng dakilang Diyos, yun lang po ang magmamana ng buhay na walang hanggan mga kapatid. No? Ang nakikipagkaibigan daw sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Napakaganda, napakalinaw po ng mga talata, mga minamahal. Kaya una nating kaaway, mga kapatid ko, ay common enemy, world, mundo. Pangalawa po, yung flesh. Yung katawan. Kalaban ng faith, yung flesh, mga kapatid. Kaya sinasabi po rito, may mga paalala ang dakilang Diyos dito, mga kapatid, sa Matthew chapter 26 verse 41. Sabi niya rito, "Watch and pray," sabi rito, mga mahal. "Watch and pray that ye enter not into temptation. The Holy Spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Mga mahal. Watch and pray so that ye enter not into temptation. The Holy Spirit indeed is willing. Yung Holy Spirit na nasa atin, may mahal, gustong-gusto niyan, mga kapatid, gawin ang kalooban ng Diyos. But the flesh is weak. Sabi niya rito, mga mahal. Gusto ng laman? Comfort zone. Gusto ng katawan natin, mga mahal? Maginhawa, mga kapatid. Relax. Huwag kang maglingkod sa Diyos, mga mahal. Huwag kang magpuri sa Diyos. Yan ang gusto ng laman Huwag kang manalangin. Mga mahal. Yan ang gusto ng laman, mga minamahal ko. Huwag kang magtapat sa Diyos mo. Yan ang gusto ng laman Mga minamahal. Maging maramot ka sa Diyos. Yan ang gusto ng laman Pero mga kapatid, huwag nating pakinggan yung laman daw Mga minamahal. Yung flesh natin, ayon sa ating nabasa kanina, carnally minded. Mga minamahal. Carnally minded po yun. Kaya ulitin ko lang po yung Romans chapter 8 verse 6 to 7. Sabi rito, "For to be carnally minded is death, but the spiritually minded is life and peace." Because the carnal mind is enmity. Pakikipag-away daw sa Diyos Enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh, sabi rito, cannot please God. Pangatlo po nating common enemy, ang demons. Demons. Diablo. Mga kapatid. Lahat po ng paraan, gagawin po ng diablo para hindi mo matapos yung takbuhin mo sa dakilang Diyos. Mga inumahal. Gagawin ng diablo lahat ng paraan para hindi mo matapos yung paglilingkod mo sa Diyos, para sumuko ka, para mag-back out ka, para mag-surrender ka, para mag-backslide ka, mga inumahal.
Yan ang gusto ng Diablo eh. Kaya unang-una niyang tinatanim, mga mahal, sa mind natin. Gusto niyang paabutin natin sa puso natin eh. Pero wag. Hanggang mind lang yon. Ano yon? Discouragement, doubt, unbelief, mga minamahal. Yan ang gustong ipunla sa atin ng Diablo eh, mga kapatid. Kapag pumasok sa mind natin at pinapasok mo sa puso mo, lumabas sa bibig mo, minamahal, wala na, mga kapatid ko. In danger na, mga kapatid. Delikado na yun. Mawawala ka na sa Diyos nun. Natural po sa Kristiyano yung may struggle ka. May struggle tayo. Kasi may Diablo eh. Kasi may Diablo, mga minamahal. Gayahin po natin si Saint Paul. Sabi ni Saint Paul, I have fought a good fight. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. I have finished my course. Natapos ko na yung kurso ko. Natapos ko na yung journey ko. Sabi niya rito kasi matanda na siya. I have kept the faith. Iningatan ko yung pananampalataya ko. May mahal. Kaya ang unang target po ng kaaway, ang unang target ng Diablo sa isang Kristiyano, may mahal, ang faith mo yung aatakihin niya. Mga kapatid, gagawin lahat ng Diablo ang paraan para magduda ka sa Diyos mong pinaglilingkuran. Gagawin lahat ng Diablo, may mahal, ang lahat ng paraan para mag-alinlangan ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Kasi alam po ng Diablo, kapag nag-alinlangan ka na, nagduda ka na sa kapangyarihan ng dakilang Diyos, hindi na makakilos ang mahal na Panginoon sa mga panalangin mo. Ganyan po ang Diablo. May mahal. So makakakilos po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon sa buhay natin kung hindi mo pakikinggan ang Diablo. Tandaan po natin ito. We are in a battle, mga kapatid. Hindi pinapansin ng Diablo yung patay na pananampalataya. Hindi pinapansin yun. Kanya na yun eh. Ang tinatarget po ng Diablo yung active ang faith sa Diyos. Kaya kapag sinabi mo sa labi mo, gusto kong dumalo ngayon, gusto ko nang magpakainit sa paglilingkod sa Diyos, araw-araw na akong mananalangin sa Diyos, agad-agad po, andyan po ang Diablo para hadlangan ka eh. Ganyan po, mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, ingatan natin yung ating pananampalataya, mga kapatid. Patuloy tayong makinig ng Word of God. Patuloy tayong minamahal sa pagdalo, mga kapatid ko. Kahit malayo yung ating mga bahay, mga minamahal, huwag lang tayong mapahamak sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno, mga kapatid. Patuloy tayong mga minamahal, dumalo ng dumalo. 3 times a week. Minamahal, Wednesday, Friday, Sunday, mga kapatid. Daluhan natin yun. Magpakainit tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Malapit nang babalik ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, ano po yung ultimate enemies ng faith po natin, mga kapatid ko? Lack of the Word of God. Lack of the Word of God. Mga minamahal. Yan, mga kapatid ko, ang kalaban, mga minamahal, ng faith. Kapag ka hindi ka nakinig ng Word of God, na nakawin, mga minamahal, unti-unti ng Diablo ang faith mo. Akala mo may faith ka pa, may trust ka pa sa dakilang Diyos. Pero isip na lang pala yon, mga kapatid ko. Kaya napakadelikado, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang kakulangan po sa Word of God, isa sa kaaway po ng faith yan, mga kapatid ko. Kaya, mga mahal, meditate the Word of God, mga kapatid. Yan ang gusto ng dakilang Diyos natin. Lumalakas ang faith natin kapag tayo po'y nagme-meditate lagi sa Word of God, mga kapatid ko. By meditating the Word of God, doon, mga minamahal, tumitibay yung ating pananampalataya. Hindi rin naman pwedeng puro meditate lang sa Word of God, mga minamahal, na wala tayong ginagawa sa faith natin, mga kapatid. Kalaban din po ng faith natin yung low spiritual investment, mga kapatid. Mga minamahal, suportahan natin, mga minamahal ko, ang mga mangangaral ng dakilang Diyos. Mga kapatid, tumulong tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Yan po ang active faith, mga kapatid ko. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga mahal, wala na po tayong oras, mga kapatid. At sa mga sandaling ito, mga minamahal, alayan natin ang mahal na Panginoon ng magandang awitin. Praise God, hallelujah. At habang ating inaawit, mga mahal ang mga awiting ito, inihanda po natin ang ating mga prayer requests, mga kapatid, idulog natin sa paanan ng dakilang Diyos. Amen.
Amen. Praise the Lord. God bless you po. Brother Elvin Preston Elvin Guzman. Sa ganda ng ating pinakamahal na Pinoon. Minsan pa ating po nalaman, hallelujah, ng ating panampalataya na panghalaga po pala sa ating kaligtasan. Ang ating panampalataya ang siyang mapagpapakilos sa atin, hallelujah, sa katugunan natin mga panalangin sa ating pinakamahal na Pinoon. At sa ating mamahal na kababayan, patuloy po namin na pinapabot sa inyo. Iniibig po kayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Tanggapin niyo po ang dakilang Diyos, tanggapin niyo po ang pag-ibig, ang kaligtasan ay binibigay sa atin, sa inyo ng ating pinakamahal na Panginoon. Sundan niyo po ang maiksing panalangin pong ito bilang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At paginin niyo po, opo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihan pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita. Narito po ako, mahal na Panginoon, lumalapit sa iyo, isang taong makasalanan. Patawarin niyo po ako, dakilang Diyos, sa lahat-lahat ko po mga pagkakasalat, pagkukulang, pagkakamali sa iyo. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Inatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Tulungan niyo po ako, mahal na Panginoon, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Sa mga kaparehang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Praise the Lord. Kami po yung manalangin para sa inyo. Opo aming dakilang Diyos, maraming salamat, mahal Panginoon, sa patuloy yung pong pagliligtas. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon, sa paungan ng panalangin po ng aming mahal na Pastor Wildy Saldal Almeida, yung time prophet, O God. Patawarin niyo po ang lahat ng tumanggap sa iyo sa mga oras na ito. Isulat niyo po ang kailang pangalan sa aklat ng buhay, dyan siguro sa kalangitan. Marapatin niyo po sila, mahal na Panginoon. Gawin tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo rin po ni kalang mga mahal sa buhay. Ito po ay may samat dalangin sa mga kapalang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan po, patuloy po tayo sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. At ating narinig sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Hallelujah. Ang gawa ng kaway ng ating pinakamahal na Panginoon ay bigyan po tayo ng pag-alinlangan upang ang pangako ng ating dakilang Diyos ay hindi po natin matatanggap. At huwag po tayo maniniwala doon dahil noon pa man, hallelujah, ang gawa ng kawin ng ating dakilang Diyos si Satanas ay sinungaling. Inibig po kayo ng ating pinakamahal Panginoon. Kayang-kaya lulutasin ng ating dakilang Diyos sa mga problema. Katugunan na ito yung panalangin. So, unang dalangin po ng ilang pastor, tayo po yung sumampalataya. Bilang po itong kontak po, ipatong po natin ating kamay sa gadget na ating ginagamit. Isang kamay sa pati na yung karamdaman. Dalawang kamay ay taas kung may ang problema. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, narito po kami sa mga pangailangan sa iyo. Mahal na Panginoon, alam po namin walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. Dagdagan niyo po ang panampalataya sa aming kahilingan sa iyo. Sa pangunang panalangin po na ay mahal na Pastor Wildy Saldal Almeida, yung in-time prophet, O God. Dinigin niyo po ay mga kahilingan, mahal Panginoon, baong lahat. Patawad, dakilang Diyos, patawad, mahal Panginoon. Malapatin niyo po kami sa aming kahilingan sa iyo. Sama-sama po namin, dakilang Diyos, pinapaabot. Hallelujah, ako nagpapadala ng kanyang mga prayer-request. Nilahat po namin mga kapatiran na umasa, sumampalataya sa iyo sa mga oras nito. Abutin niyo po, mahal Panginoon. Hallelujah, aming beloved si Celio Olive, mahal Panginoon. Nasa ICU po siya ngayon, dakilang Diyos, walang imposible sa iyo. Mahal na Panginoon, abutin niyo po ang hallelujah, hallelujah, ang kanyang pangatawan. Pagalingin niyo po, dakilang Diyos, beloved Gestoni Flores, na makapasa po siya sa kanyang board exam. Abutin niyo po, mahal Panginoon, bigyan niyo po siyang talino na nagmumula sa iyo. Aurora Santos, dakilang Diyos, prayer, hallelujah, sa complete kagalingan, aming pinakamahal Panginoon. Ni sa lahat po na yung mahal kapatiran, umaasa sa iyo, dakilang Diyos.
Batid niyo po ang ilang mga pangailangan sa iyo. Ina tayo pagpalang kamay. Lahat ng mga demonyo na makaramdaman, problema at kahirapan, aming pinapalayas lahat. Demons cast out right now. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. All vices be gone, all problem dissolved. Lahat ng karamdaman cast out in the mighty name of Jesus. Complete healing, hallelujah. Katugunan sa panalangin, sunong darang dungo ng aming mahal pastor, Luis Almeida, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. At narito po muli aming beloved preacher, Lilo D. Guzman. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. God bless you po mga kapatid. At mga minamahal, magtatapos tayo sa ating programa sa gabing ito, mga minamahal ko. At tayo po ay nagpapasalamat sa mahal ng Panginoon sa kanyang patnubay, mga minamahal, sa ating banal na gawain. Praise God. Hallelujah. At muli po, mga minamahal, tayo po ay nag-aanyaya sa ating mga kababayan, mga kapatid, patuloy niyong tangkiligin ang ating pong programa mula Lunes hanggang Sabado po, alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi tayo, mga mahal, dito sa ating Jesus Miracle Hour. Ang ating pong Facebook page, mga kapatid, dito sa dako po ng Maribeles, Bataan, ay JNCIM alas Asin, Bataan, mga mahal. 0917, mga mahal, 6755160, mga kapatid. Ang ating po namang official website, ang mahal ng ating main church, ay www.jmcim.org, mga kapatid. At muli po, pansamantala kami nagpapaalam. Ngayon mahal, at sa araw po ng bukas, kami babalik ng mahal, God willing, malusog ang ating pangangatawan. Sa ngalan po ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, yung balingkod siyang papawid, Brother Nilo de Guzman po lamang, Brother Eddie Grafani, technical side po natin, may mahal, Sister Joy and Shinet Arisgado, and Joseph de la Cruz, nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po.